Kami naman na sa kadaanan. Siguro share ko naman yung mga experiences ko sa Lord, yung mga dinaanan kong grabing daming miracles ni Lord sa akin. So, gusto ko yun, di ba? Gusto niyo rin ba yun? Ngayon sa akin naman, ang sa akin ay bilang encouragement sa inyo, ay dito sa Psalms chapter 37, verses 25, sabi niya rito, sabi ni King David, I was young, now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Sa Tagalog, sabi niya ay, ako'y naging bata at ngayon'y matanda na. Ngunit, hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid o ang naglilingkod sa Diyos ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak at namalimos ng pagkain. So, naintindihan po natin, di ba? Kilala niyo ba natin si King David sa Bible? King David, ano nangyari sa kanya? Siya ay isang hari, no? Ang hari ay, kung ang sinasabi natin hari, siya yung parang presidente, no? Kung sa bansa natin ay isang presidente. Siya po isang hari, isang king, no? Isang king. So, pag ikaw ay hari, siyempre mayaman ka, tanyag kang tao, ikaw ay matalino, ikaw ay namamahala sa maraming mga tao, okay? Ikaw ay hari. Si David, isang hari, okay? Ano ba ang buhay ni King David? Kilala ba natin talaga si King David? Saan nagsimula si King David? Saan? A shepherd boy. Tagapangalaga ng hayop. Okay? Shepherd boy. Ang inalagaan niya lang ay hayop. Okay? At sila ay maraming magkakapatid. Siya yung, sabi natin, pinaka-bunso na ba? No? Bunso. Okay? Siya ay nag-aalaga ng mga hayop, inutusan ng kanya mga kapatid. Marami sila magkakapatid. 10 ba yun? Marami sila. Siya ang inutusan. Okay? So, gano'n si David. Inutusan lang siya ng mga kuya niya, mga tatay niya, o inutusan lang siya. Nag-aalaga lang siya ng hayop. Pero, sa pag-aalaga niya ng hayop, tapat siya. Tapat siya sa kanyang mga hayop na inalagaan. Kasi pagka sinisila yung hayop niya, kakalabanin niya yung mga hayop na kahit anong hayop kakalabanin niya. Ang kinalaban niya nga pa ay isang oso, di ba? Pinagtanggol niya yung kanyang mga alagang mga tupa. Pinagtanggol niya sila. Ganun si David. No? Masipag siya. Okay? Masipag siya, tagapagtanggol siya ng kanyang mga tupa. Okay? At si David ay isang musikero. Musikero siya. Okay? Kaya, yung si King Saul, pagka nalulungkot siya, tinatawag niya si David. At tumutugtog siya ng harp. Okay? At kapag tumutugtog siya ng harp, yung si Haring Saul, parang na-demon possess kasi siya eh. Nawawala yung pagka-demon possess niya. At siya ay nakakakulong na mahimbing. No? Kaya ganun po si King David. Si King David, one time, yung Israelites, meron silang kalaban. At sabi nung si King Saul, sabi niya, kung sino ang makakatalo dyan kay Goliath, pakakasalan niya anak ko at ibigyan ko siya ng alirian. Pero hindi yun interest ni King David. Ang interest ni King David ay parang bagay itong si Goliath na ito ay ininsulto ang mga Israelites. Gusto niya ipagtanggol, hindi lang kanyang tupa, kundi ang kapwa niya mga Israelites. David is kabataan pa lang niya. Okay? Kung bagay, titignan mo yung kalaban niya, napakalaking tao. Pero sabi niya, kaya ko yan. Kung paano pinagtanggol ng Diyos ko, so ito sa osong ito, pagtatanggol ako ng Diyos ko, kay Goliath na yan. Okay? Biro mo yung tapang niya, di ba? Ang tapang niya. So siyang lumaban. And then, ang tawag natin kay David ay, kanina ay, shepherd boy. Pangalawa ay,
musician. At pangatlo ay, ano to ang ginagawa ni David? Ano? A warrior. See? A warrior. And because he's a warrior, because God is in him, walang talo ang giyera niya. Ang dami niyang kinalaban. Kaya nga nagsiselo si Saul sa kanya kasi si King David ang pinupan ng mga tao na. Okay? Gusto niya maging hari. Kaya nga si Saul pa ay gusto niya patayin na si Juan. Hinahanap niya si King David para patayin ni Saul siya. Pero hindi nagtagumpay, no? Pero si Saul naman, pwede niyang patayin na si Saul, pero hindi niya ginawa yun. Mo? Pwede ko lang patayin kasi maging hari na ako. Pero hindi niya ginawa yun. Ganyan po. Ganyan po si King David. Okay? Ganyan po siya. So nakita niyo po yung katangian niya, from a shepherd boy, from a musician, from a warrior, and to the king. Naging hari po siya. Hindi niya po pinadali lahat. Yun ay pinasa Diyos niya lahat. Ang pagtitiwala niya ay sa Diyos, sa Lord lang. Hindi sa tao. Hindi sa nakikita mo. Kundi kay Lord lang. Kay God lang siya. Kasi talagang sinamahan siya ng Panginoon. Ganun po yan. Okay? Kaya, kung sinasabi po natin, kaya itong salita niya dito, matanda na ako, sabi ni King David. Matanda na ako, pero hindi ko nakita na ang righteous o ang servant of the Lord pinabayaan ng Panginoon. O na malimos, hindi ko nakita yan. No? Hindi ko nakita yan. Okay? Ang alam ko, kapag ikaw ay righteous o matuwid sa Panginoon, o ikaw ay naglingkod sa Panginoon, iingatan ka ng Panginoon, gagabayan ka ng Panginoon, ipopromote ka ni Lord, meron kang favor, meron kang promotion, meron kang increase, yun ang sa Lord. Walang demotion sa Panginoon. Walang talo sa Panginoon, kapatid. Kaya, tandaan niyo po ito. In the Old Testament, ang isang favorito ko ito ay si King David. And in the New Testament ay si Paul. Di ba? Kilala niyo si Pablo. Okay? Kaya sabi ko, Lord, si King David na ito ay talagang grabe yung pag-angat niya, pagka-promote niya. Kasi nakitaan ko dito, the Spirit of the Lord, the presence of God is always in David. Kung ang presensya ng Lord ay nasa atin, paano ba natin ma-acquire? O paano ba natin makuha ang presensya ng Lord sa buhay natin? Ano ang first step na gagawin natin? Ano ang first step na gagawin nyo? Para ang presensya ng Lord ay nasa inyo. Ha? Okay, tama naman yan. Ano pa? Tama yun, ano pa? Maraming tamang nasagot dito. Pero, bibigyan ko yung pinakatamang sagot. Okay, isa yun, bro. No. Ha? Yung empty, tama rin naman yun. Okay. Sige, bro. Alam mo, tama na itong sagot nyo. Ano pa? Ano ba yung... Ano ba yung... Ano yung... Ano ba yung tanong kanya? Ano yung dapat mong gawin para yung presensya ng Lord ay sa iyo? Yan. Kasi ang presensya ng Lord dapat sa atin. Di ba? So, anong dapat mong gawin, kapatid? Ha? Bigay mo buhay mo. Best mo. Okay. Tama nyo naman yun. Unahin po siya lagi. Unahin mo siya palagi. Tama yun. Humbleness po. Humbleness. Tama din yun. Mag-worship po sa Kanya. Mag-worship sa Kanya. Tama din yun. Surrender everything. Surrender everything. Tama naman yun. Prayer po. Tama naman yun. Acceptance. Acceptance. Tama naman yun. Okay, tama lahat. Sige. Ano pa? Ano ba? Baka makuha mo. Accept Jesus as our Savior. Tama din yun. Wala ka nakakuha. Okay na. Dalawa na lang. Yung pagsisilipsip ko ng mga salita. Mag-aaral ng salita. Okay. Tama yun. Faith and worship ko sa kanya. Mag-worship sa Kanya. Okay. Tama naman lahat yung sagot niyo, kapatid. Tama lahat yun. Pero, in conclusion, ito, meron nakapagsabi sa inyo ito, pero wala eksakto, ano? Yung devotion. Okay? Pag devotion kasi, nandun yung prayer mo, nandun yung worship mo, nandun yung service mo sa Lord.
Kompleto, di ba? Devotion. Yan ang dapat nung hindi mawala sa buhay nyo. Kasi si David, pag walang ginagawa yan, maawit yan, no? Nag-worship sa Panginoon yan, may devotion siya. Okay? Kaya nga, pag nagpipray si King David, Lord, sabi niya ay, huwag umalis ang presensya mo sa buhay ko. No? Okay? Kaya si David ay nakakarinig sa Lord because of the presence of God sa kanyang buhay. Yan ang dapat niyong i-acquire. Yung always the presence of God is in you. Always, kasi kung ang presensya ng Lord ay nasa iyo, ang mararanasan mo ay kahit wala kang pera, masaya ka. Okay? Kahit wala kang kaibigan, dahil pinapersecute ka ng mga kaibigan mo, masaya ka pa rin. Okay? Kahit wala kang boyfriend o girlfriend, masaya ka pa rin. Kahit wala kang pagkain, masaya ka pa rin. Because of the presence of God in your life. Amen? Tama? Yan. Kaya po, ang dapat natin na wag maalis sa buhay po natin. Kasi ang pagpresensya ng Lord wala sa buhay natin, naku, kapatid, delikado yun. Okay? Kaya, pinaka-importante ay mag-devotion po kayo. Magbasa ng Bible, mag-worship sa Lord, listen to the Lord. Lord, anong gusto mong gawin ko? Okay? Yan. Meron kang, sabi nyo kanina, surrendered life, meron kang obedient heart, tama po yun. Meron kang prayer, tama po yun. Tama lahat yun. Pero ang gagawin mo, para i-conclude natin ay, meron kang dapat devotion. Meron kang dapat place, no? Kung talagang may devotion ka, dapat meron kang place. Yun yung place mo, yun yung altar mo. Halimbawa, sa room mo, diba? Sa bahay nyo, kung saan place doon, sa kusina ka ba? O kasi para walang ma-store mo sa'yo, sa kwarto ka lang, ganitong oras, dapat babalik na ako sa bahay para mag-devotion. Okay? Bago ako matulog o bago ako magbihis, may devotion ako. Meron kayong dapat devotion. May devotion, pag sinabi devotion, meron kang place, meron kang time, okay, na alone with the Lord. Okay? Alone with the Lord, kapatid. At kapag yan ang ginawa nyo, higit ka pa nanalo sa loto. Higit ka pa nanalo sa loto. Kasi yan, natanggap mo na yan. Higit sa lahat. No? Higit sa lahat. Hindi nyo kayang bayaran, hindi nyo kayang tumbasan. Because that is God. Okay? If God is with you, who can be against you? Wala po, kapatid. Wala na po. Okay? Kaya alam niyo po, sa naranasan ko sa buhay ko, malapit naman na tayo, ang naranasan ko sa buhay ko ay, kahit nagdadrive ako noon, pagka naalala ko na yung goodness ni Lord sa buhay ko, bigla akong iyak. Okay? Kapag nagkatrabaho ako, ginagawa ko yung best ko kahit na walang tao na nakakita sa akin. Sa secular na trabaho ko, ginagawa ko yung best ko. Nung interview na ako sa opisina noon, ano ba ang katangian na meron ka na ikaw tatanggapin namin? Sabi ko, masipag ako. Masipag ako. Hindi ako matalino, sir, pero hardworking ako. Masipag ako. Okay. And pangalawa ay honest ako. Yun, dalawa lang. Okay? Siyempre, of course, alam naman nila na Christian ako. So yun po, kinakailangan, masipag ka. Ito yung mahirap masipag at honest. Yung dalawa na yung combination na yan, mahirap sa tao yan. Pero kung ikaw ay honest, ikaw ay masipag, kahit saan ka magpunta, hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom. Pag masipag ka, maraming tao may gusto sa'yo. Kapag ikaw ay honest, maraming tao may gusto sa'yo. Pero hindi lang honest, dapat masipag ka pa rin. Okay? Okay? Bibihira po yan. Bibihira po yan. Kaya yung pong katangian na meron po tayo, aside sa makados tayo, masipag tayo, at honest tayo. Kasi kahit na wala yung leader mo, pwede ka maglinis, no? Hindi yung, dami mong ginawa, ganyan. Hindi ka magsalita, kapatid. Hindi ka magsalita sa mga ginawa mo. Kahit nakatago yung ginagawa mo, basta for the glory of God. Basta sabihin mo, ang amo ko dito ay si Lord. Ang sinusundan ko dito ay si Lord. May mga tao kang mga boss, pero isipin mo, gagawin mo yan because of God. Amen? Gagawin mo yung mga bagay na yan because of the Lord.
Mahirap gawin, pero pag inumpisa mo, magtuloy-tuloy ka, yan ay parang lifestyle mo na lang yan. Tignan mo kung wala ka pang devotion, pag ginawa mo yan, hirap kang gawin. Kasi paano mo, struggle na pa. Pero pag nagtuloy-tuloy na yan, makikita mo parang cycle na ng buhay mo yan. At makikita mo ang blessing ng Lord sa iyo. Ang Diyos ay tapat at totoo. Hindi siya nagsisinungaling. Ang Diyos ay tapat at totoo. Hindi nagsisinungaling. At ako nga po, ang experience ko, kung hindi pa, meron pa hindi nakakilala sa akin dito, from warehouse ako, from janitor ako. Okay? Utility ang tawag sa akin noon. Naging masipag ako, at honest ako, na-promote ako as a salesman. Na-promote ako na sa office, and then na-promote ako sa salesman. And then, masipag ako at honest ako, doon, na-promote ulit ako, naging supervisor. Masipag ako at, of course, honest ako, hindi na-promote ulit ako. Hanggang sa ako ay naging national sales manager, naging general manager. Why? Dahil yung katangian na yun ay pag righteous ka, no? Masipag ka, makadiyos ka, kapatid, hindi tayo pagbayaan ng Lord. Amen! Amen? Sabihin natin na, paano kayo gagawin yun? Mahirap lang ako. Huwag mong sabihin na mahirap ka, ang Diyos mo'y mayaman. Amen! Amen! Mayaman po ang Diyos po natin. Basta gawin mo na sumunod. Sumunod lang tayo. Okay? Parang step yan eh. Okay, step. O, ayun. Susundan ko lang ito. Huwag ako dadaan dyan sa may ganyan. Kasi step lang ako ng tama. Okay? Yan. Para hindi ako maligaw. Okay? Basta focus lang kay Lord. Amen! Yan. Focus lang tayo kay Lord Jesus Christ. So, yan lang ang payo ko sa inyo mga kapatid. Siyempre, katulad ng step na ito, step ko dun sa hindi ko matapakan yan kasi yan yung right way. You know, right way. Ngayon, sa buhay po natin, parang ito yung struggle. Yan. Yung cross na yan, yung linya na yan, struggle. Okay, maraming ng struggle na dadaanan, pero magpasaga ka lang na tawirin yung tamang paglakad. Huwag kang makipag-compromise. Okay? Kasi pag nagkipag-compromise ka, parang natapakan mo na yung linya na yan, nag-dishonesty ka, wala na. Okay? Wala na, sira na yan. Sira na yan. Kaya nang nilakaran mo. Tuwirin mo, lakarin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yan po ang magdadala sa atin paakyat, makarating tayo sa finish line. Makarating tayo sa finish line at mayroon pong surprise si Lord. Habang tinatahak po natin yung finish line, okay? On the way po tayo, okay? Habang on the way po tayo, mayroon pong proseso yan. Mayroon pong ginagawa si Lord sa buhay mo. Unti-unti, nakikita mo yung blessing ng Lord sa iyo. Makikita mo yan. O nga pala, no? Talagang may joy ako, may peace ako pag ginagawa ko ito. Sige, tuloy-tuloy lang. At makita mo, may struggle man, tatanggalin ng Lord yan, basta magpatuloy ka lang. At bibigay ni Lord yung pangangailangan mo. Hindi tayo iiwan ng Lord, hindi tayo pabayaan. Katulad sinabi ni King David dito sa Psalms. Okay? Yan. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, okay? Ang sabi ko sa inyo, pag kayo ay lumakad sa kalooban ng Panginoon, sigurado po, ang blessing nyo ay ganito. Pag kayo ay sumunod sa Panginoon, siyempre, ipopromote ka ng Lord sa trabaho mo, lahat yan, iangat ka ng Lord. Ang maganda rito, mag-iiwan ka ng legacy sa family mo. Pag nag-asawa ka na in the future mo, nag-asawa ka na, ang tawag sa iyo, pag ikaw ay naging successful na tumupad sa gawain ng Panginoon, hanggang 4th generation. 4th generation na maglilingkod sa Panginoon. Anak mo, anak ng anak mo, anak ng anak mo. Kasi yun ang blessing ng Lord. Amen! Pag gusto niya, magiging anak niya later on maglilingkod sa Panginoon, gusto niya ba yun? Gusto natin yun. Kaya mag-start po tayo ng tama. Kung ikaw na una nakakilala sa pamilya mo, pagdating ng panahon, bibigyan ka ng Lord ng perfect partner in life, and then, ang magiging anak nyo ay maglilingkod din sa Lord dyan. At pag naglingkod sa Lord dyan, yan ang pinaka-the best at pinakatamang dapat na maiwan na legacy o maiwan na inheritance. Okay?
inheritance sa mga anak nyo. Hindi kayamanan. Kasi kayamanan, nawawala yan. Okay? Katulad ng education. Okay? Yan ang pamanan ng mga magulang natin. Ganun din. No? Bigit sa education. Kundi sila ay ipapamana mo sa mga anak nyo. At yan, lahat ng anggulo ng buhay mo. Spiritual, material, financial, okay? Lahat yan spiritual, bibigay lahat ng Lord God sa'yo. Magiging kompleto ang buhay po natin. Amen? So, yan lang mga kapatid. God bless.